Iniimbestigahan ng DPWH ang sanhi ng pagbigay ng bahagi ng isang tulay sa Isabela na kabubukas lang ngayong Pebrero. Pinondohan po ng 1.2 billion pesos ang proyekto, kaya alamin kung tinipid ba ang paggawa sa tulay. Saksi si Joseph Moro. Patay ang engineer na to. Tila nakabitin ang truck sa pagkakaumang matapos bumigay ang kaputol ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na daraanan nito bandang alas 8 kagabi. May nadamay ring dalawang SUV at isang scooter. 6 ang sugatan kabilang ang 8 taong gulang na cancer survivor. Napadian po ng binti. The rest, minor injuries lang naman po, cuts and bruises. Hanggang kanina nang magkaliwanag, nakahambalang pa rin ang truck at ang mga karga nitong graba. Sa tabi nito ang mga nadamay na sasakyan. Kanina sumuko ang driver ng truck na di agad nahagilap kagabi ayon sa Kabagan Police. Hindi hinarap sa media ang driver pero sabi niya sa pulisya na takot lamang siya kaya tumakas kagabi. 1.2 billion pesos ang ginastos sa tulay na binuksan nito lamang Pebrero para sa light vehicles. Ayon sa DPWH, sila hindi kinaya ng tulay ang truck na may bigat na 102 tons. Halos doble ng 45 tons na itinakda ng batas na maximum na kapasidad ng kahit anong tulay sa bansa. So ang ginawa natin ngayon, sir, yung bato mismo, tinatest natin para makuha natin yung actual na specific gravity ng boulders mismo, sir, para totoo po siya. Magsasagawa ng investigasyon ng DPWH at gusto nilang malaman kung may iba pang posibleng sanhi ng pagbagsak ng bahagi ng tulay. Posibleng imbestigahan din ang kontraktor nito at kung tinipid ba ang tulay. Lahat po yung aspeto na yun, sir, ay tinitingnan po natin, sir. May nakausap kami sa kumpanya pero hindi niya siya ang otorisadong magbigay ng pahayag. 2014, sinimula ng konstruksyon ng tulay pero natitigil dahil sa hindi regular na pagpondo sa proyekto. Niretrofit pa ito noong March 2023 para patibayin ang ilang bahagi alinsunod sa updated design code ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.